Paano nga ba mag-renew ng ating NBI clearance? Noong nakaraang taon, nakagawa ako ng vlog patungkol sa kung paano ba kukuha ng NBI clearance, and even kung na-hit ka, ano ba yung dapat mong gawin. At ngayon, panahon na po para mag-renew tayo, at meron din nagtanong sa atin kung ano ba ang proseso sa pag-renew ng NBI clearance. At sa video ko na ito ay ipapakita ko sa inyo step by step process. At sobrang ganda ng NBI ngayon dahil meron na silang door to door. Ibig sabihin, pwede nilang ihatid sa inyo kapag ikaw ay mag-renew ng inyong NBI clearance. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo muna magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Roel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang i-like ang video ko ito, mag-comment ka if nakuha mo ang punto ng video ko. At kung nais mo na tulungan ang channel na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. At kung nais mo na maging updated ka pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At ngayon, para makuha mo lalo kung ano ba yung dapat mong gawin sa pagpa-renew ng inyong NBI clearance, sundan nyo ang tutorial na ito. Samahan nyo ako hanggang sa dulo at tapusin nyo ang content natin ngayong araw. Lalong-lalo na sa mga nagtatanong, Sir, ano ba yung dapat namin gawin para magpa-renew? So, ito na po ang kasagutan. So, wag na po kayong mag-alala dahil nabasa ko po yung mga comments niyo pero hindi lahat dahil napakarami niyo pong nagko-comment sa aking mga vlogs, and I am so thankful with that, at sana'y masagutan ko isa-isa kung kaya ko. So, let's start the tutorial. Panoorin nyo. Ang una natin gagawin is pupunta tayo sa Google Chrome, pwede din sa Safari or sa browser. At pwede kayong gumamit ng cellphone or laptop. Sa akin is cellphone at saka Google Chrome yung search engine na ginamit ko. At i-search natin ang clearance.nbi.gov.ph. At ito, marami ding mga lalabas na result. Pero yung MYEG yung ano natin, i-click na website. At ayan, meron nang nakalabas. Tapos ang gagawin natin, renew your NBI clearance. Okay, so pagka makarating ka na doon, so merong nakalagay na data privacy content, so pwedeng English at saka Tagalog. So sa akin, I prefer to know the instruction in English. So click I agree, at ito yung mga advisory na kailangan nating babasahin. And sorry, nano ko, na tagilid ko kasi kinakailangan ko basahin ng mga advisories para malaman. So kapag tapos ka na magbasa, so click mo yung close. At ito, may nakalagay na meron ng door-to-door na delivery ang NBI, which is very good. So, ngayon, ang purpose natin is mag-renew tayo. So, kailangan nating, hindi tayo dapat, kung kayo ay mag-renew, paalala lang, huwag kayong mag-sign in ng inyong email at saka yung password dito. At saka dito, huwag rin kayong mag-filled out ng information. Dahil ang gagawin natin, mag-renew tayo sa ating NBI clearance. Dapat dito tayo mag-click ng may nakalagay na NBI clearance online renewal. So, click natin yan. At ang mangyayari, may lalabas na online renewal. So, sinaa dito na i-filled out natin lahat ng information. So, merong old NBI ID. Saan ba yan makukuha ang old NBI ID? Sa atin pong mga NBI clearance, so paki-check po dyan sa inyo. So, may nakalagay po dyan na number ID. So, yan po ang ating ilalagay doon sa pag-filled out sa pag-renew natin. So, balik tayo. So, dyan po natin ilalagay. Tapos, yung first name natin, middle name natin, last name natin, at saka kailan yung birthday natin. So, dito naman, mayroon tayong tatlong verification options. Ano ba ang purpose ng verification options at ano ba ang ibig sabihin ng verification option? Ang ibig sabihin ng verification options ay inaalam kung ikaw ba talaga ang nakaprocess at yung mga detalyeng inalagay, dahil alam naman natin napakaraming scam ngayon. So ngayon, ginagawa talaga na mayroong verification options para maiwasan talaga ang scam. Yan po ang purpose din sa verification options. At saka may tatlo. So una is mother's information. So kung alam mo ang pangalan ng mama mo or lahat ng mga impormasyon ng mama mo, is pwede yang gawin. Verification options.
At saka kung mas madali sa iyo ang mobile number, so yan na lang gagamitin mo. Pero marami sa atin is nagbabago ng mga SIM or nagbabago ng number kasi yung iba ayaw na niyang ma-chat or what I mean ma-text, matawag yung jowa niya kasi nag-move on siya. So kung meron pa yung number mo, so yan na lang ang gagamitin mo for verifications. And also, kapag yung email mo, hindi ka nagpalit ng email at yun pa rin ang email na ginagamit mo until now, kinakailangan kasi dito yung active. Oo, kasi para ma-verify at makaklik ka agad kasi meron na yung tinatawag na OTPs or meron silang hinahanap talaga ng mga kinakailangan mong ipatotoo na ikaw talaga ang taong iyon at sa iyo yung mga accounts na ginagamit. So yun ang mga verification. Pero sa akin, alam ko yung mother's information, alam ko yung mobile number at alam ko yung email. So lahat ay pwede kong gamitin. Pero isa lang ang aking pipiliin, which is mobile number. Pagkatapos pong makapili at makapag-verify, so ang gagawin naman natin is pipili tayo ng delivery method. So may tinatawag tayong pick up or door-to-door delivery. So kung gusto mong pumunta sa branch at gumala after, so pwede mong i-pick up. Pero kung ikaw ay tamad, kagaya ko, na gusto na lang na sana may maghatid, or I really choose to door-to-door delivery kasi less hassle at dito lang ako sa bahay kukuha ng aking pinaprocess. So pipili kayo. Kung kayo naman ay pipili sa door-to-door, ito yung proseso. Bago yan, proceed muna tayo para sa next level. So dito, may disclaimer notice. So after choosing delivery option, you will be redirected to the delivery service page owned by third-party service. So babasahin mo lang yan, tapusin mo lang yan. At nang sa gayon, kung okay sa iyo, so i-agree mo. Pero kung hindi naman, i-cancel mo lang, okay? So ganun lang ka-easy ang ating tutorial, no? So kung gusto mo, gusto mo. Kung ayaw mo, ayaw mo. So pag na-proceed mo, ang gagawin mo is i-agree natin ang mga bagay-bagay. So para maka-proceed tayo sa next process para sa delivery na, para sa door-to-door. Kung door-to-door yung option na iyong pipiliin. So click na natin at dito tayo mapupunta sa terms and conditions. So dito kung gusto mong alamin lahat ng mga conditions and terms ng NBI, so you can. And after that, kung nabasa mo na lahat, i-click mo lang ang I agree. So may nakalagay dito, thank you for your visit. So may nakalagay na reminder na deliveries are limited to serviceable areas of our counter. So meron lang silang limitado, hindi lahat ay merong door-to-door. So meron silang hotline dito at pwede niyong i-text or call para naman sa inyong benefits. So ngayon, i-filled out mo na ang mga bagay-bagay dito para sa pag-deliver at malaman nila ang inyong mga detalye. So, una is receiver's first name, receiver's last name, mobile number, yung active ha. At kapag tapos ka na, so i-click mo lang ang I agree at ay wag mo lang lalagyan dyan. Tapos, mapunta ka na dito. So ngayon ay panahon na para sa pagbayad ng ating dapat bayaran, which is yung fee. So meron tayong pamaraan kung paano natin babayaran. So meron tayong bank, merong Paymaya, Tugo Express, 7-Eleven, so banks, e-wallets at saka cash payments. Ang gagawin mo lang is i-click mo kung saan ang pinaka-preferred mo na magbayad para sa transaction ito sa iyong door-to-door delivery sa inyong NBI clearance na renewal. At saka kapag na-click mo na ang payment centers na napili mo, is ang gagawin mo is i-click mo yung proceed at ito yung ang nangyayari. So ang mangyayari dito is meron kang QR at saka kinakailangan mababayaran mo ito within 24 hours para maka-proceed na ang iyong transaction. So meron diyang payment instruction. So
take a picture to the barcode, proceed to the nearest 7-Eleven kasi mas malapit 7-Eleven kami malapit sa amin, which is walking distance lang dito sa aming bahay. So yan ang pinili ko. At saka ipakita mo sa teller yung barcode at saka magbabayad ka na. So ganyan lang po kadali. Actually napakadali lang po mag-renew ng ating mga NBI na clearance. Sana nakuhanan nyo ng aral itong video na ito kasi maraming nagtanong sa akin na gusto daw nila na mag-renew pero hindi na alam, pero napakadali lang po ng pag-renew kung sundan niyo lang pong itong video nating ito. At yun, nabigay ko na ang mga kalaman na dapat ninyong gawin kung paano ba mag-renew ng inyong NBI clearance. So yun, sundan nyo lang ang una na kinakailangan mag-filled out kayo sa lahat ng information needed. At ano ba yung binigay ko kanina na sana naging gabay iyon para sa pag-renew. Na hindi na magtanong yung iba kung ano ba ang gagawin nila kung mag-renew ng kanilang NBI clearance. Kasi sa akin din, medyo mahirap kung wala kang idea. So mabuti na lang na tayo ay magsaliksik at manood ng mga vlogs. Kasi yung mga vlogs is first hand na experience at pwede din kunan natin ng pag-aaral. At sa mga nanonood sa content na ito, nasanay na ma-share niya ito sa mga kakilala nyo na hindi pa alam kung ano ba yung gagawin nila sa pag-renew ng kanilang NBI clearance. Oo, para naman ma-renew kasi ang NBI clearance is 6 months lang po ang duration at may expire na naman yan. So ang gagawin natin, always lang tayo mag-renew sa ating mga NBI clearance. So importante ang NBI clearance kasi magagamit natin yan sa ating trabaho kasi hinanapan tayo sa ating mga trabaho. Kung ikaw naman ngayon ay na-hit, oo, dahil sa common names or ano ba yung mga nangyayari. So, meron talaga yan. Possibly na mangyayari na ma-hit ka kahit wala kang kasalanan. Pero, huwag kang maalala, ang pagka-hit po ay hindi ibig sabihin ikaw ay kriminal. Mukha ka lang kriminal pero hindi talaga. So, kagaya sa akin, first time kong kumuha ng NBI clearance pero na-hit ako. Hindi ko alam kung ano bang nangyayari. Hindi naman ako gumagawa ng kasalanan or gumagawa ng masama pero mukha lang talaga akong kriminal. Oo. Yan. So, at that time I was overthinking kung ano bang yung gawa ko. Baka meron akong kapangalan na gumawa ng masamaang gawain. So, ayun. But pinantay ako ng 12 days kasi bine-verify nila kung ako ba talaga iyon kasi ang hirap naman kapag mapagkamalan ako na isang kriminal. So, hindi po talaga ako kriminal. Okay? I-take note nyo po dyan, hindi po ako isang kriminal. Napakahirap po na kung ikaw ay isang kriminal. So, nasanay nasundan ninyo at napag-process ninyo, pero limitado lang po yung mga lugar na merong tinatawag dito, door-to-door delivery. Okay, so you can just check sa mga lugar na meron. Check nyo kung meron sa inyo. Pero kung wala naman, you can just go sa pinakamalamit na area sa inyong lugar kung saan may NBI site or area or office. So, yan naman po. Maraming salamat. See you again next time. Bye-bye!